Ala po mga kababayan, hindi man nila ina-upgrade. Sige lang niya siguro Mr. Maravillas ang Cobra. Maganda mga kababayan itong proposal ni Senator Raffy Tulfo. Ano yan niya Mr. Maravillas? Di ba yung NGCP po? In hot water ngayon, galit na yung ating Pangulong Bongbong Marcos dahil sa matinding brownouts ng mga taga Panay Island at Negros. Apektado na po yung kanilang economy doon. Di ano niya Mr. Maravillas yung proposal ni Senator Raffy Tulfo. Gusto na niya mga kababayan na ipa-revoke yung franchise ng NGCP. Ito po yung balita ngayon sa Inquirer. Raffy Tulfo, time to revoke franchise of NGCP. Ito yung sinasabi natin mga kababayan na grabing perwisyo yung ginawa sa atin ng mga dilawan. Pinagbibinta po yung mga government-owned and controlled corporation. Kasama po yung Napocor, NGCP na ngayon. Pinagbibinta po sa mga dayuhan. Ito pong NGCP, 40% controlled ng Chinese Communist Party. Di ba? China yung nagkokontrol mga kababayan. Talaga niya Mr. Maravillas, sinalaula ng mga previous administration. Yun na nga po mga kababayan. Kaya tama, we support the investigation din na isusulong po ng Congress dito po sa failure ng NGCP na maservisyohan po yung ating mga mamamayan, particularly yung mga taga Panay Island and Negros. But before ko mga kababayan na ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Huwag na rin po ninyo mga kababayan na escape yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naganap na mga malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer a grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international. At saka bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym ay matatagpuan po sa 3rd floor ng Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, contact ninyo yung aking anak, Jilon Maravillas. Ang number niya 0966-802-0949. Nandito po tayo sa ating brand new Toyota Innova. Ayos pa mga kababayan, ayos na niya Mr. Maravillas. So balik tayo sa ating topic. Itong magandang proposal po ni Raffy Tulfo. Talagang napapanaw na i-revoke po yung franchise. Bawiin natin yung proposal po ni Martin Romualdez. Gamitin natin yung Maharlika Investment Fund. So sabi po ni Raffy Tulfo, kailangan na niya na i-revoke ang franchise ng National Grid Corporation of the Philippines o itong NGCP, citing its repeated failures to stabilize the power system ng grid. So sabi niya po, panahon na niya para mas mapabilis ang pag-rerebisa at agarang pagtanggal ng franchise ng NGCP. Mahigit isang dekada na niya at kalahati na nagsasakripisyo ang ating mga mamamayan sa kapalpakan ng NGCP. Enough is enough anya, sabi po ng sabi ng senador. Sabi nga, tama na, sobra na, bawiin na, di ba? Siya kasi po ang chairperson ng Senate Committee on Energy. So nagpalabas siya ng statement after a massive power outage sa Panay Island, which the NGCP attributed to the tripping of multiple power plants. Ala po mga kababayan, hindi man nila ina-upgrade. Sige lang niya siguro Mr. Maravillas ang Cobra. Cobra lang sila ng Cobra. Sige lang ang patubo sa negosyo po.
palibasa, mga Chinese. Ganyan mga kababayan ang ugali ng mga Chinese. At sabi nga natin mga kababayan, parang sinasadya po. Ikontrolado po ito ng Chinese Communist Party. 40% po ng pag-ari ng NGCP nasa kanila. The rest, mga kababayan, ng kapital, pag-ari pa ng mga Chinese businessmen dito sa Pilipinas. Di ba, mga kababayan? Para yatang nananadya. Kasi po, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mas dumikit sa Amerika ito po yung tamang direksyon na ating dapat tahakin. Kasi alam naman po ninyo yung ginagawa ng Communist China dito sa ating West Philippine Sea. Anya Mr. Maravillas, may relasyon ba ito sa possible disturb? Di pa natin alam. Anyway, yung Congress po, magsasagawa ng investigation po dito. Pati nga po yung Senado, magsasagawa sila ng Senate inquiry. So maganda itong mga actions na kanila pong ginagawa ngayon. So sabi rito, the senator added that this was the second time that an event of this scale happened, mentioning the Panay and Negros outage on April 2023 and maybe grounds for the revocation of the corporation franchise. Kasi hindi man nila nakukomply yung requirements natin. Kung hindi nila kaya na mag-supply ng enough power, di kunin na natin, bawiin natin mga kababayan. The statement also mentioned that in a report by the National Electrification Administration Administrator Antonio Mariano Almeda, power in Panay Island is expected to be restored by Friday midnight. Kagabi, kasi po nagalit na yung ating Pangulong Bongbong. The Senate investigation on the alleged lapses of the NGCP is set for January 10. So tama po ito, gisahin po ninyo, Senator Raffy, para magkaalaman na. Di ba? At pag hindi nila na ipalamanag ng maayos, tama lang na you recommend for the revocation ng franchise. Maging yung Department of Energy natin, mga kababayan, suportado yung congressional inquiry on Panay Island blackout. At gusto nilang i-review, mga kababayan, yung franchise ng NGCP. So sa press conference, mga kababayan, kahapon, sabi ni Energy Secretary Rafael Lotilla, they would support the call of lawmakers and local officials of Panay Island for a legislative investigation into the latest power interruption incident nitong NGCP to ensure effective and efficient operation niya. Sabi ni Lotilla na yung DOE niya will recommend to Congress to review the separation and transfer of the system's operation function from NGCP and focus on the transmission network provider function. Ipopos po din ng DOE ang pag-review ng authority of the ERC to impose administrative penalties on the transmission concessionaire of 2 million pesos per day of violation or non-compliance with regulatory rules, or 1% of the cost of the delayed project based on the ERC approved project cost. So sabi po ni Lotilla, ang ERC niya will get to the root cause of the tripping of the 6 power plants and conduct a technical analysis nitong Panay grid in order that necessary grid enhancement are carried out. We assure the public that the government will consider and take all other steps necessary to ensure that the problems encountered are avoided in Panay and elsewhere in the country. Sabi po ni Lotilla, napuno na kasi, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong. So hindi po maaari ang ganito. At kung talagang ma-found out na may mga lapses, may talagang kapabayaan ang National Grid Corporation, diretsuhan na po ninyo, bawiin ninyo yung franchise. Di ba? Ganun lang po, para tapos agad yung problema. Ayan man lang po, mga kababayan, yung ating short video. Gusto ko lang makiusap sa inyo po, lalo na sa ating mga viewers, mga Marcos loyalists lalo na. Let's unite po.
Labanan po natin ang fake news. Malawakan po ang ginagawang pagpapakalat ng fake news ng mga dilawang DDS. Lalo na po yung mga DDS vlogger sa social media. So, ang pwede ninyong contribution po is to like and share po yung ating mga channel and subscribe po. At yung ating mga videos po, i-massive share po ninyo sa inyong mga kaibigan. That way, marami tayo po na marireach out at mababasag natin mga kababayan yung mga kasinungalingang pinapakalat ng mga fake news peddlers. So lalo na po yung ating channel na Bullseye News on the Go. Yun po kasi yung ating main channel. Yung dating channel natin kasing malaki, yung Dante Talks po, na-delete yun. Dati-rate, yung ating mga views per video, nagre-range po ng 100 to 200,000 plus. Ngayon, kasi bago tayong channel, lumiit yung ating reach po. Bumaba yung ating reach. Kasi ito pong channel na to, hindi po malaki. Yung News on the Go po, 75,000. Ito nag 100,000 plus, kaya lang may mga restrictions po ito. So yun ang ating pakiusap. Yung main channel natin na Bullseye News on the Go, i-viral po ninyo para tumaas yung ating engagement. Ayos po mga Marcos loyalist, tulong-tulong po tayo. Kasi yung mga fake news peddlers, nagkakaisa na po sila. Sige po yung pakalat nila ng fake news para i-destabilize po yung ating administrasyon. Ayan man lang po mga kababayan. Bye-bye. God bless.